good morning mga ka-farmland. Nandito po kami sa Pila, Laguna. So, ipinapakita ko lang po sa inyo yung mga karatig na establishment na malapit dito sa property. Yan po, katulad po niyan. Yan po ay school. And ayan lang po ang LTO. Diyan. Tapos, gasoline station. Then, may school na naman na bago, yung college po dyan. Ang property po ay malapit lang dito. So, pupunta na tayo sa property. Ito po yung LTO dito sa Pila, Laguna. So, ang location po ng property ay Barangay San Antonio, Pila, Laguna. Walking distance lang po sa LTO. And ilang kilometers lang po sa bayan ng Pila. So, papasok po dyan sa kanto. Ito po ay developed farm lot na clean title property. So, ang property ay malapit lang sa highway. Walking distance lang. Yan. Yan na yung mga katabi. Yan na yung mga nakabili dun sa dating owner. Hello po mga ka-farmland. Nandito po ako sa property na ipinagbibili. Ito po ay located sa Barangay San Antonio, Pila, Laguna. Ito po ay developed na mini farm lot at malapit sa highway, malapit din po sa palengke, sa munisipyo, sa Jollibee, sa McDo. So, in all, malapit po siya sa lahat. May kubo with aircon. And ito yung pinaka-event hall ni Sir pag nauwi siya dito sa Pilipinas. So, ipapakita ko po sa inyo yung kapaligiran dito sa property. Pansamantala, dito po tayo dadaan. Kasi po, binakuran po kasi ni owner yung harapan. Yan po yung harap. Yan po yung kalsada po yan mga ka-farmland. Papakita ko sa inyo, lalabas po ako. Ayan po yung property. Yan. Yan, meron pong bako. Ay, ano siya? May straw. May line ng straw. Ibig sabihin mga farmland, yun yung boundary yan. So, nandito po ako sa labas. Kung saan, ayun po yung papunta ng highway. So, meron na pong mga nakabili dito sa area na to. Ayan. Ayan po yung papunta ng highway. So, ito po ay may layong 350 meters po. From dito sa property, papunta dun sa highway. So, ilang meters lang po ito from sa LTO. And then, sa San Antonio Elementary School, 700 meters lang po. So, yung may bakod na pader na yan, meron na pong nagmamay-ari ng property na yan. Along Barangay Road po yung property, padiretso pa po dyan. Yun nga lang po is binakuran po kasi ng owner. Meron pong tindahan dito. So ang property po ay andyan sa tapat. Ito po yung harapan niya. So pag po nabili nyo, ito yung magiging front. Palabas ng highway. So ito po, ayan po yung harapan ng property.
May bakod na po na yero. So, if ever po mabibili, ito po yung pinaka-front niya. So, balik tayo dun sa loob ng property mga ka-farmland. Pero sa ngayon, iikot ako kasi wala pong gate dito, nandun po sa kabila. Ito po ay dalawang magkatabi na property, 931 square meter and 935 square meters po. Solo title po yan, magkabukod po yan ng titulo. Papasok tayo sa loob ng property. Ayan mga ka-farmland. So ito pong isang lote ay 931 square meters kung saan meron po yung kubo and meron ding bahay. So ang ginawa ni sir, yung kubo may kwarto, may aircon, may CR. Mag-start ang property dito. Ayan, kung nakikita nyo po yung straw. Yan yung straw. From doon sa bakod na may yero. Tsaka ito. Yan. Yung mga halaman na yan. Ito po yung boundaryhan ng property. Ayan po. Yan po yung muhon. May bakod na po yung kabila. And may bakasyonan na din po itong kabila. So ayan, from doon sa side papunta po dito. Ito po ay dalawang lote. Itong 931 square meters po ay may kubo, isa. Tapos ito, with CR din yan. And yan, may garden. So, merong kubo na with aircon. May source po ng tubig at kuryente. And yung kabila nagbakod na siya. So ayan, libre na yung bakod. Ayan. So yung 931 square meters po ay ito, punta dito. Ganda mga farmland, sobrang lapit sa lahat. Munisipyo, 2.8 kilometers. 2.5. Ang Jollibee McDo, 2.8 kilometers. Yan. Ang presyo po ni owner dito ay 8.5 million net. So, pag po nagbebenta si owner kasi lagi siyang nagne-net. Di na po niya pinapapatungan sa agent kagaya namin. And ayaw kasi niya ng mag-ayos kasi wala siya dito. So ayaw niya nag-ayos ng document. So kaya po ang presyo niya lagi po siyang net. So ito po ay 8.5 net. Pwedeng isa lang muna yung bilhin, pwedeng dalawa. So if ever po na dalawa yung kukunin nyo, makipag-usap na lang po sa owner about sa price kasi baka po sakaling pag dalawa ay mabawasan pa. Nakakatuwa, maganda po itong property. Yan, kung makikita nyo naman. And ito yung bakod. Nandiyan yung muhon. Then 935 square meters naman sa kabila. For sale din po yun. Ito po, madami pong fruit bearing, meron po silang mga rambutan, and then naka-landscape po. Sa ngayon lang po kasi walang tigil ang ulan. Actually, katatapos lang ng ulan. Pero mukhang bubuhos na naman, kaya po nag-start na kaming mag-vlog. So, dun sa introduction nga namin ay talagang naulan. Mabuti tumigil. Ayan, mahilig si sir magpa-landscape.
Ngayon, lagi po itong malinis pag kami napunta. So ngayon po kasi ulan lang ulan. So kahit si caretaker ni Sir ay maglinis na maglinis or magmower na magmower, tutubo-tutubo din. So nandyan ako kanina, nandyan yung sa labas. And andito yung ano niya. Yan yung boundaryhan. Meron silang mga halaman, mga flowering plants, tapos meron din mga fruit bearing. Yan, mamaya natin papasukin. Ipapakita ko po muna sa inyo yung boundaryhan ng property. Ito po. Ayan yung muhon. Kasi kaya may maingay sa sasakyan, andyan lang po sa labas nitong yero, kabila ng yero, yung ano niya, yung kalsada. So pag ganun siya, dyan siya nakaharap. Yan po yung gagawing gate. And andito yung boundary niya, yung isa pa pong muhon. Estimate natin yung magiging frontage niya sa road. Hanapin ko lang yung isang muhon. Pero alam ko nandito yun eh. Ayun. Ayan yung isang muhon. So from doon papunta dito, estimated po mga 20 plus meters po yung front niya sa kalsada. So yun, nakita nyo naman yung muhon niya from doon, tapos mamabaybay po papunta dito sa side ng mga halaman papunta doon. So ang shape po nito ay halos pa konti na lang at pa square na. Ayan, yung portion na ito meron po siyang kubo. Then yun, nakapasok na kasi ako doon noon, open siya. Tara. Ito po mga ka-farmland ay clean title property. Napakalapit sa lahat. Maganda pong investment kasi po hindi po mahirap puntahan. Very accessible po ng sasakyan. Tingnan nyo naman po, oh, gaganda ng halaman. Pinapa-landscape talaga ni Sir ito. Yan. So dito po, kompleto po ito. Yan po, meron po silang source ng tubig kasi dinidilig nila yan. Dati, nung hindi pa po yan nabebenta, yung kabilang farm, yan po ay may mga nakatanim na frog grass. Carabao grass at frog grass, binebenta po ni owner. Yan. So tayo, pasukin natin to para maipakita ko po sa inyo ang loob nito. Ayan mga ka-farmland, ito. Ganito siya dito sa loob. So yan naman po ang bintana niya is glass. And open lang siya. Then
With CR din ito. Yan yung lababo. So, kumbaga, tanggapan ni sir ng bisita. Yan. Clarify ko lang yung mga gamit po. Kung paano. Kasi, si owner po ay nasa abroad. Mukhang tulog na siya ngayon. Clarify ko lang yung mga gamit kung kasama ba or hindi. Kasi mukhang mga antique na po. Yan, with aircon. Ito yung CR. And ito, pinto yan sa likod, ang alam ko. Ito naman, shower area. With heater na. Kasi pag bare months, malamig nga naman po dito. So maginhawa po dito kasi madami po ditong puno, madaming nakatanim. So if ever na madaming bisita, so ito. So itong mga ka-farmland ay palabas naman to. Yan. So, pasukin naman natin yung kabila. Yan. Yan yung pinagawa niya na kubo. Tara at ating pasukin itong kabilang kubo. So, ayan. Nandito naman ako sa kubo. Ayan. Ito yung kubo. Ayan. Pwede kang tumanggap ng bisita. Pag nandito ka, kita mo yung kalapit bahay. Pero, depende na lang pag tinaasan nila yung pader. So, yung may mga pader na yan, meron na pong mga may-ari niyan. Itong kubo na pinagawa ni Sir is with, ano na din siya, kusina. Native yung team niya. Tingnan nyo. Sawali ang kanyang kisame. Tapos ito, pinapader niya lang. Then, kawayan pa rin yung dingding. So, tingnan natin tong loob. Mop. Yan. Pati sahig niya is kawayan. Yan. Pag nauwi yung owner dito, ito yung pinaka tinutulugan niya. Ito yung kwarto niya. Kasi doon, receiving area, pag halimbawa, yan, meron. Kasi walang kwarto dyan. Tapos ito, CR. And mga farmland may aircon din. Yung CR niya. With heater na din kasi if ever na malamig. May time kasi po napakalamig po dito sa Laguna. Yan. So ito yung pinaka-kwarto ni Sir dito. Ito po yung 931 square meters po na bali isang receiving area, yung pinaka function hall niya, and then ito yung kubo na with 1 bedroom, ito with CR, and meron na din pong proposed, meron pong kitchen. Yan, ito po yung nakapaloob sa 931 square meters po.
So ang presyo po ni owner ay 8.5 million. Naka-fix na po siya doon. Pero yun po yung sabi sa amin. Pero depende po kung if ever na halimbawa may sure buyer talaga, pwede ko kayong i-connect sa may-ari ng lupa. Ayan mga ka-farmland, ang ganda ng property, solo title po, clean title. Ang owner po ay nasa abroad, so dun po siya naka-base, kaya po binibenta na tong property. Yan mga property niya po yan. Lilipat tayo dun sa kabila, dun sa 935 square meters po, kung saan same price po sila, and then meron din po doon na mga ginawa ng tambayan, and then ito yung ginawa niya, ito yung kubo dyan, ay hindi naman siya kubo eh. So ayan po, yan po yung kubo, and ito naman yung function hall ni sir dito, kung sakaling may bisita or may event po dito sa property na gaganapin. Yan po ang kanilang rambutan. Meron din po mga mahogany and mga flowering plants. So lilipat naman po tayo doon sa kabila. Ito naman yung kabilang property. Yan. Yan po yung boundaryhan. Yan. Ito po ay 935 square meters po. Na clean title property din. Kasi same lang po. Pwede pong isang bilhin. Pwede pong ito. And pag po pares binili, baka sakali pong may discount. Yan. Nandyan po yung mohon. Yung pinuntahan ko po kanina. Ito. Yan. Ayan po yung frontage naman niya sa kalsada, yung area dito. Ayan. So ginawa ni sir ito ng pinakatambayan dito. Or ito po, pwedeng gawing swimming pool, pwedeng gawing fish pond. Ayan. So meron po siyang mga mahogany. And ang boundary naman po ay ayun, meron pong pagitan na mga na straw. So nilantingan po ng straw. Ito naman mga farmland, yung 935 square meters na meron na po siyang receiving area din, tambayan or kung ano man ang gustong gawain dito. So ayan, may tanim po yan na merinda. Merinda sa amin, anong tawag sa ibang lugar dito? Sa amin po ay merinda yan. Nabunga po yan ng bilog na makinis yung balat. Nakakalimutan ko na kung anong tawag sa inyo niyan. Sa ibang lugar kasi, isa akong kliyente sa Australia, may tanim na ganyan din, violet ang mga bunga. So ito, matuwa, mga antik na yung ano pa siya, yung makina. Yan o. Kaklarify ko lang kay sir about sa mga gamit. Yan, hanggang dun. Yan ang kasama. Yung boundary sa kabila, may bakod na pader na mataas pa. Yan. Ihawan. Yan. So, ayan. Hindi po kasaming kabila. Ito yung boundaryhan. Yan po yung fish pond. Hindi po kasama yun. Ito po. Yan. Yan po yung lanting. Diretso doon, nandun yung muhon. Paikot papunta po doon. Ito doon. Ito, bagong tanim ni sir yan, yung rubber tree. Ibang variety ng rubber tree kasi ang alam ko po ano lang, green lang yung dahon niya. Yan o, mga natubo na. Parang iron bamboo ba ito? Yan.
O sir, merong kawayan dito. Kaya lang yung maliliit na kawayan. Ito po yung muhon. Yan. Tapos papunta doon. Doon sa kabilang bahay. And then yung may mga halaman. Ayan. May nakabili na din po ng part na yan. Yan po yung pader. Boundaryhan. Papasukin naman natin ito mga farmland at ipapakita ko sa inyo kung ano naman ang itsura niya sa loob. Nung napunta pa ako dito nung nakaraang taon kasi, hindi pa yan gawa. So, ano pa lang, naka-open pa lang siya. Akala ko open siya pero ika-close pala. Ayan, maganda yung pagkakagawa niya. Yan, hindi lang makapag-mower yung tagabantay ni sir kasi sobrang ulan. Mabuti nga po ngayon tumigil ang ulan. Ayan, ayan po yung boundaryhan ng property. Ito. Itong mga halaman. Ito ang muhon. Ayan. Pasukin natin itong loob. Pakita ko sa inyo. Ito yung farm lot na develop na malapit sa lahat. So, soon, meron na din pong hospital na ginagawa dito sa Pila, Laguna. Ayan, mga farmland, oh. Parang ito ay museum ni sir. Yan yung mga collection niya. And yan ang hindi kasama. Tingin ko talagang hindi kasama kasi collection niya ni sir. So ito pala pinagawa ni sir kasi para dito ilalagay yung mga pan-display niya. So yung mga collection niya. Parang museum. Or ayan, tingnan nyo. Habang nagkakwentuhan, so nakaupo, mahaba siya, paikot. So, kung madami kayong magkakaibigan, kita nyo ang isa't isa. Kasi, as in, itong whole area ay may upuan. Then, ito may ano siya, mga bintana niya. Hirap pala nitong buksan. Kahoy na nilagyan ng foam. Yan o, madami pang collection si sir dun sa baba. So, yung mga collection, yan po ay hindi kasama sa ipagbibili ni sir. Kasi personal na gamit niya yan. So, maganda to mga farmland. May electric fan, may ceiling fan na malaki. Yan. Ito po yung nakapaloob sa 935 square meters. Ayan. So mga farmland, ito po yung kabuuan ng dalawang lote na located po dito sa Pila, Laguna. Na may layo po ito sa LTO na 900 meters. Ayan, naulan na naman. And Municipal Hall po, 2.5 kilometers. At sa Jollibee, 2.8 kilometers. And San Antonio Elementary School, 750 meters. At sa Barangay Hall po ng San Antonio, Pila, Laguna, 800 meters naman. And ang layo po naman ito sa National Highway
So napakalapit niya, 350 meters lang po. Ayan, so mga farmland, ito po yung kabuuan ng property kung saan madami ka pa pong pwedeng ipwesto or ilagay. Ito pong lote, 935 square meter at yung kabila, 931 square meters po, na titulado, solo title, walang problema sa dokumento, malapit sa lahat. 8.5 million po, net price po ni owner. Sa interested dito sa property na ito, pwede namin kayong i-direct sa may-ari ng lupa about po sa documents, negotiation, at sa mga gusto nyo pa pong itanong. So ito po yung isang lote. Yan. Kita nyo naman, maganda po. Hindi lang po ma-mower kasi po maulan. At nagsisimula na naman pong umulan. Ito po ay located po sa Barangay San Antonio, Pila, Laguna. Ang Pila, Laguna po ay kalapit po ng Victoria, Laguna and ng Santa Cruz, Laguna. May kaboundaryhan din po yan sa side po ng Liliw, Laguna. So paano mga farmland? Hanggang dito na lang po. Bye bye. God bless po sa ating lahat at maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta kay Ka-Farmland TV. Sa owner nito, maraming salamat sir sa walang sawang pagtitiwala kay Ka-Farmland TV. Sa mga property mo na naibenta namin at sa lahat ng kliyente namin na nakabili dito sa property ni sir, ni owner, maraming salamat po. Bye bye! See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye bye!